So, after ng high tide, paki-focus please. Yeah. Pagkatapos po ng high tide, so we don't have the choice kung kumuha na lang kami ng marami dito. At kasi lumatas na yung tubig. So, we don't have a lot of time to collect more. So, what we did is that we just took some talaba and we decided to unshell it. Unshell it here in the upper part of the dagat. Kasi kung doon kami, maabutan na kami ng high tide, so wala na kaming makukuha. So, after how many years? 2,000 years of collecting oyster. So, ito na po yung nakuha namin. So, ano yung purpose? Bakit kailangan nating kumuha ng shell kailangan nating kumuha ng napakaraming oyster? First and foremost kasi, a year ago, alam mo kaya. A year ago, mga kapatid, nandito kami sa same spot. So, that was the first time na makita ko yung oyster plant. It's not plantation actually, pero oyster na tumutubo lang dito sa karagatan ng Netherlands. Nandito kami sa Yerseke. I don't know kung nasasabi ko siya ng tama. Yerseke, Zeeland, the Netherlands. So, eto kasi maraming mga tao nang nakaka-discover, mga kapatid, na marami na talaga like other nationalities, Chinese, Indians, locals. They are not mostly kumukuha dito kasi alam mo naman, mas gusto nila yung process na, I mean like, nalinisan na, and ang lalaki talaga, promise, meron siyang different sizes. Walang small size ng talaba. Medium, large, and extra large. Yung mga extra large na kinukuha nila is ginagawa nilang bake oyster. But syempre, dahil Ilocano tayo, ang purpose namin is traditional eating lang. Kumbaga, yung binubuksan mo na sa bato, tapos may baon kang suka, binubuhos mo na, and pwede mo nang kaining raw. Pero, meron pa kaming ibang way kung paano namin ito maiuuwi sa aming bahay-bahay. So, we decided na i-unshell. Meron bang word na i-unshell? Just to remove the shell, just to remove the oyster out of the shell, kinokolekt na po namin na ganito. Kasi ang purpose nito ay gagawin nating bagoong. Kung meron tayong bagoong na dilis, bagoong na alamang, bagoong na clams, this time naman, gagawin nating bagoong na talaba. Yes. Before na-try na namin, it last for like 4 months yung nakuha namin kasi super duper talaga siya, napakasarap niya. So, excited kami na pumunta ulit kasi yun na nga yung reason kung bakit kami excited, kasi gusto namin na gumawa ulit kesa bumili kami sa market. So, napakadali lang kasi ang oyster ay meron na siyang natural na meron na siyang natural na alat. So, nilalagyan na lang namin siya ng ginger and black pepper. Yun lang po yung ingredients na nilalagay namin. Kung gusto nyo ng mas malasa, you can just add MSG. Pero, kasi gusto namin ng natural. Gusto namin ng natural yung aming pag-preserve, so wala kaming nilalagay na MSG. The ginger will do. So, ngayon, ang hirap pala ngayon. Naiintindihan na namin I personally, naiintindihan ko ng mga kapatid, ang mga kababayan natin sa Pilipinas, na ang ikinabubuhay ay ang talabaan. Kasi sa pagkuha, sa paglinis, sa pagtanggal sa shell, sobra-sobra talagang hirap ang pinagdaanan namin. So, dahil sa napaka-sharp, kailangan pa namin gumamit ng shoes na ganito. Kailangan pa namin gumamit ng ganito na shoes kasi hindi siya nahihiwa. Kumbaga, safe yung mga paa namin sa mga ma-sharp na mga bato at saka mga shells ng oyster. So, before that, tanggalin ko muna kasi basa na sa loob kasi pinagpapawisan na yung aking paa.
So, dahil kami lang naman ang kakain, hindi na po ako maghugas kasi feeling ko ito yung pinakaisa sa mga sikreto, mga kapatid. Sikretong malupit. So, syempre, hindi naman tayo sanay sa mga ganitong gawain. Ngayon, napakahirap mga kapatid. Pipili tayo kasi marami pa kaming anuhin dito. Tinutubuan na rin siya mga ganito. Tapos, ang hirap kasi nakakatakot. Sa mga bata po dyan, huwag niyong gagayahin ito. Tawagin niyo pong mga magulang niyo. Kasi hindi ito pambata. O yan, di ba ang hirap? Hanapin mo lang yung, di ba ito yung shell, buong talaba. Ito yung isang peraso ng talaba. So kung anong gagawin mo ay, anuhin mo lang siya. Hanapin mo parang yung weakest point niya, yung kung saan siya nag-close. Kaya lang mga pintuan, di ba may mga bahay may pintuan, ang ating mga pitaka may wallet. So, hanapin lang natin siya. So, pero kailangan mo siyang i-make sure na nahanap mo yung pinaka parang corner point. Yes. Tapos, with all your strength, kailangan mo siyang ganito yan. Diba? Oh, diba? So, nahanap ko na yung weakest point niya. So, madali na lang siya. Tignan nyo, nagtubig na kaagad siya. Yun yung natural juice ng oyster. Masarap talaga siya. Kasi ako naman po ay walang kaarte-arte sa buhay. Oo. Ito, syempre wala tayong arte sa buhay. Hello. Ako naman walang kaarte-arte sa buhay kasi sanay naman ako sa buhay na mapayapa. Sanay naman ako sa buhay na mapayapa. So, aray, ang sakit. Wait lang. Hindi na natin kailangan to ng kaartehan sa buhay. Laki ako sa probinsya. Kaya lumalaban. So, ayan na siya. Look at that. Napaka healthy niya. I mean, like, napaka healthy ng ng talaba na ito, oh. Ang linis-linis. So, after that, ilalagay na lang natin sa ating lagayan. So, yun ang pinagdaanan po natin, mga kapatid. So, ayan po yung ating nakuha. So, yan po yung ating pinagdaanan. At alam nyo ba, trivia, mga kapatid? Itong mga pinagtanggalan natin ng mga oyster, yan, nagkalat na po kami dito. Yung pinagtanggalan natin ay maaari natin siyang ibalik sa dagat. Kasi alam niyo po kung bakit? Pwede po ulit yun na pamahayan ng mga bagong ipapanganak na talaba. At alam niyo ba na ang talaba ay meron siyang 2 kasarian? Kung hindi po ako nagkakamali, pag bagong panganak lang, nagiging lalaki siya. At habang lumalaki siya, the process of growing na nagiging talagang mature na talaba, nagiging babae na siya. Paki-check na lang po sa comment section ko, ako po yung nagkakamali. So, ganito po dapat ang ating gawin, mamuhay ng simple, at tayo ay kailangang matuto sa buhay. Thank you for watching. This is Kakang's Food Cravings. Maraming salamat. See you again on my next travel vlog. Bye!